at all times. I will constantly speak of his praises. Come, let us tell of the Lord's greatness. Let us exalt his name together. Brothers and sisters, let us lose our praises and let us honor God's presence within us with a joyful clap of praise. Dearly beloved, let us bow down our heads for a while as we prepare to worship. Let us humbly come before God's holy presence, recognizing how great and powerful He is. He is the creator of all existence. Let us think how privileged we are that we were chosen and adopted as children of God, even before the foundation of the world. At this moment, let us focus our thoughts on our Lord Jesus Christ, that because of His great love, we can confidently come in awe and gratitude to the throne of God's grace. Let our hearts be grateful that just as Christ has redeemed us from darkness into light, we could live a life that is radically ready and conformed to be like Him. As we worship today, may our hearts be filled with joy and praises to our awesome God. Let us immerse our spirit in the Spirit of God as we pour out our love to our Lord Jesus Christ, who deserves all our praises. Let's all stand as you sing the opening hymn. Welcome, we come, O Christ, to Thee. Let us read all together the call to worship taken from Psalm 68, verses 1 to 6. Shout with joy to God, all the earth.
Sing the glory of his name. Make his praise glorious. All the earth bows down to you. They sing praises to you. They sing praises to your name. Come and see what God has done, how awesome his work in man's behalf. He turned the sea into dry land. They passed through the waters on foot. Come, let us rejoice in him. He rules forever by his power. His eyes watch the nations. Let not the rebellious rise up against him. Praise our God, O peoples. Let the sound of his hand be heard. Praise be heard. For him who responds, let's sing praise to the Lord the Almighty. Praise to the Lord the Almighty, God, King of creation. All my soul praise you, He is your help and salvation. All you hear, not to his temples draw near. Join me in glad adoration. Praise to the Lord, all things so wondrously reigneth. Shelters you under his wings, yes, so gently sustaineth. Have you not seen how you desire have been grounded in what he ordaineth? Praise to the Lord who with marvelous wisdom has made you. Given your health and with loving has guided and strengthened you. How often grief has on his body relief, spreading his wings for to shade you. Praise to the Lord, let all that is in me adore him. All that is life and breath, come now with praise just before him. Let the armies sound from his people again. Gladly we ever adore him. Please be seated and join me as we pray. Our scripture for confession is taken from Psalms 32, verse 5. I acknowledge my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sins. Almighty God and Heavenly Father, you are the most worthy of all our praises. You are a gracious God, loving and forgiving. We humbly come before your holy presence in the mighty name of our Lord Jesus Christ to worship you, to adore you, and to exalt your glorious name. We praise you, Father, for you are the creator and sustainer of the universe. You have magnified your glory above the heavens. We marvel at the work of your hands. Every existence in the universe you put in its proper order. We praise you, Almighty God, for you perform wonders that cannot be fathomed and miracles that cannot be counted. You are a great and awesome God, and we bow down before you and worship you in spirit and in truth. We are so thankful, Father God, that by your grace we can come before your throne of mercy and confess our weaknesses. We recognize the ongoing reality of sin in our lives, and we are reminded of our own going need for your presence. We ask for your forgiveness in our sinful failures, our unpleasant speeches, our negative thoughts, and our bad actions which we did. Father God, please cleanse us and create in us a pure heart to decorate our inner being with the sanctifying
work of the Holy Spirit. We want to live an upright life as your gracious, compassionate, and righteous children. We thank you, Lord Jesus, that because of your great sacrifice, we can embrace the forgiveness and cleansing that you readily offer to us. Sweet Holy Spirit, help us to turn our back from committing sin. Keep us healthy and spiritually sane. Help us to perfectly shine your light on those around us, the testimony that can impact others. We give the highest praise, glory, and honor to you, Almighty God the Father, and we pray all these things in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Wording of response to the sing, Are You Washed in the Blood? Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they pure and clean? Are they washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they pure and clean? Are you washed in the blood of the Lamb? Mga minamahal, mula sa Katisismong Heidelberg, basahin natin ang tungkol sa pasasalamat ng tao, Araw ng Panginoon 32. Tanong, tayo'y iniligtas na sa lahat ng ating kapighatian sa pamamagitan ni Kristo at hindi dahil sa anumang ginawa natin. Kung gayon, bakit kailangan pang gumawa tayo ng mabuti? Walang sanang tinubos nga tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Gumagawa tayo ng mabuti sapagkat binago din tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Nang tayo ay maging katulad niya upang sa lahat ng ating pamumuhay ay maipakita natin na tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang ginawa alang-alang sa atin. At tayo'y gumagawa ng mabuti upang makatiyak tayo sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga bunga nito at upang sa pamamagitan ng ating makadiyos na pamumuhay mahikayat ang ating mga kapwa kay Kristo. Brothers and sisters, let's all stand as we continue to worship our Lord through our songs of praise. Stars begin, God our Maker
brothers and sisters, let us praise and thank God for the privilege that we can listen to the inspiration from the Word of God to be ministered to us by our dear Pastor Roy Macariig. Morning po, Pastor. Pwede bang konting exercise ulit? Can we all stand? As we read the message for today, ito'y manggagaling sa, saan ba ako titingin? Ayun. Ito'y manggagaling sa Matthew 9, verses 37 to 38. Okay? Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Salamat sa Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Pwede na po tayong umupo. Ito pong tagpo na ito ay malapit sa pagtatapos ng paglilingkod ng Panginoon. Hindi yata abot, ano? Ayun. Ito'y sa end ng ministry ng Panginoon sa Israel. At gaya ng nilarawan sa Mateo 9:35, si Jesus ay naglalakbay ng malawakan dito sa buong area ng region na ito. Siya ay nagtuturo sa sinagoga at siya ay nangangaral ng ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling sa bawat uri ng karamdaman at sakit. So itong uri na ito, next slide, itong uri ng paglilingkod ay hindi lamang nakatuon sa malalaking lungsod, kundi pati sa maliliit na nayon. Okay? Na nagpapakita ng hangarin ni Jesus na abutin ang lahat ng tao, anuman ang kanilang kalagayan. Just to divert a bit, ano? Kasi tayo, pinopromote natin ngayon yung city to city. Alam niyo ba yon? Evangelism. But lest we forget, ang ministry ng Diyos ay hindi lang sa city. Dito nga sa ginawa ni Jesus, hindi lang siya nagpunta sa city, kundi sa mga maliliit na bayan din. Because they need to know the gospel. Kaya ingat lang tayo doon sa focus na city to city agad. Bagkus, kahit saan, actually ayun ang mensahe ng gospel, no? Kahit saan kayo naroroon, you should preach the gospel. At dito nga nakita ni Jesus ang mga tao, hindi bilang mga statistics lamang. Hindi sila mga bilang lamang, kundi bilang mga lubhang na bibigatan. Sila yung mga inaapi, sila yung mga tinutuligsa. At gaya nga ng tupang mga walang pastol sa verse 36 niyan, ang matingkad na larawang ito ng isang pastol na nagpapahayag ng kahalagahan o kalagayan ng spiritual na estado ng tao at pumupukaw ng malalim na habag sa puso ni Jesus. Kaya nga itong habag, itong compassion ng Panginoon ang nagtulat sa Kanya para mag-minister sa mga taong ito. At para nga sa mga makasalanang ligaw at mga nabibigatan sa kanilang kasalanan. So itong konteksto nito, gumamit ang Panginoon ng isang agricultural metaphor. At ito'y familiar sa mga taong naroroon. Ang pag-aani. Ang mga tao, ayan. Teka lang, balik lang konti. Ang mga tao ay kumakatawan sa isang bukring hinog. So yun ang kanyang imagery, ano? At handa ng tipunin ng kaharian ng Diyos. Ipinakikita ng sandaling ito ang isang malalim na katotohanan spiritual. Malinaw na panawagan na dapat kumikilos ang kanyang mga alagad. Pero kahit nasagana yung anihin, ang isang problema dyan ay kakaunti lang ang manggagawa. Ang pahayag ni Jesus ay parehong pagsusuri sa kalagayang spiritual ng Israel at isang agarang panawagan para sa misyong naghihintay sa kanila. Kaya itinakda nito ang tagpo. Atras muna tayo. Balik muna. Yan. Itinakda nito ang pagtatapos
Ang tagpo para sa pagtukoy na panawagan ng iglesia na manalangin at makibahagi sa gawaing pangkaharian ng Diyos. Kaya nga tatlong katotohanan ang dadaanan natin dito. Unang-una, ang realidad na tunay na mayroong saganang ani. Pero meron tayong tanong dyan, paano nagkaroon ng saganang ani? Wala pa namang action during the time. Second, paano nagkaroon ng saganang ani? Kalawa, ang problema ng kakulangan ng manggagawa. So, may masaganang ani pero kulang ang manggagawa. Pero yung ikatlo, yung kapangyarihan ng panalangin para sa manggagawa. So, ito yung tatlong bahagi na bibigyan natin ng pansin sa umagang ito. Una, ang realidad ng masaganang ani. So, sa Matthew 9:37, binanggit dyan, napakaraming aanihin. So, ito yung stress o binigyan diin ng Panginoon. Ito'y isang spiritual na katotohanan na madalas hindi masyadong napapansin or casual lang na tinitignan. Ang mga taong nakita ni Jesus ay hindi lamang mga taong paro't parito sa kanilang pang-araw na pamumuhay, kundi sila nga'y hinug na spiritually at handa na para sa saving power ng gospel. So what does it mean for them to be hinug? Okay? Sabi ng iba, willing na daw silang tanggapin nga ang mensahe ng kaharian ng Diyos. So itong pagiging hinug na ito ay bunga ng Panginoon. Ito'y bunga ng sovereign grace ng Diyos na siyang naghanda sa kanila para sila ay tanggapin ang gospel. So itong saganang aning ito ay isang simbolo ng kahandaan at kagustuhan ng Diyos na iligtas ang marami. So siya mismo sa kanya nanggaling yung pagiging hinug nitong mga taong ito. Okay? Sabi nga ni John Calvin, ang pag-ani na sinasabi ng Panginoon ay ang fullness of the elect ready gathered. Okay? Isang divine appointment kung saan ang mga kasalanan na inilayo ng kasalanan ay naging tuon ng gospel at ministry ng Panginoon. So, just another emphasis. Marami ang nagsasabing there is no elect. Walang na-predestined. But our passage clearly states that there are elects. Okay? Sila yung inihanda na ng Diyos. Mayroon ng pinili ang Diyos. Ngayon, sa ating tradition, tinatanggap natin yan na mayroon ng hinanda ang Diyos. So itong pagtitipong ito, pagtipon ng Diyos sa kanyang covenant people, mula sa lahat ng bahagi ng mundo ay naitalaga na mula pa noong una at ngayon nga ay nahahayag na sa pamamagitan ng kapahayagan ng mabuting balita. So another question na darating sa ating isipan, meron na palang itinalaga ang Diyos at itong mga to'y hinug na. Ang problema, bakit nga hindi ito naaani? Binigyan din ni Jonathan Edwards sa kanyang mga sermons na ang kasaganaan ng ani ay sumasalamin, hindi lamang sa mga tao, kundi ito rin ay pagpapatunay na ang banal na spirito ay kumikilos. Siya ang nagsasakatuparan ng conversion. Okay? Kinakailangan ng pag-aning ito ng isang transformative work ng banal na spirito at hindi dun sa mga efforts ng kanyang mga alagad. So mamaya, uunawain natin, ano ngayon yung trabaho natin? So kung itong ani, itong paghinog nitong mga ito ay trabaho ng Diyos, anong gagawin natin? Kaya nga, ang pag-ani ay hindi lamang isang agricultural metaphor, kundi isa rin siyang larawan ng active and effective grace of God na kumikilos sa mundo na hindi natin napapansin. At minsan, ayaw natin pansinin kasi nakatuon tayo doon sa anong programa ang gagamitin natin so that we can evangelize people. Ano yung dami ng bilang na target natin so that we can evangelize the people. Pero dito kasi, sinabi na ng Diyos, ayan, napakarami na. Sabi ni Jesus, the harvest is plentiful. Okay? So, ano lang ang gagawin natin? Now, ang passage na ito naghahatid sa atin sa pagkilala na ang Sovereign Lord ang nagpapaganap sa pag-ani. Ang harvest ay hindi natin accomplishment, kundi sa kanyang mission
at kaloob. Sabi ni Chappell, Christ, person and work undergeared. Every kingdom, advancement, and preaching must proclaim the lordship of Christ, His redemptive achievement and ongoing reign, which accomplishes this spiritual harvest. So yan yung lordship ni Jesus. So, si Kristo, ang Lord of the harvest, next slide, na aktibong nagmamando sa pagtipon ng mga binanal sa John 4:35-38. Walang anumang gawa ng tao ang makakaproduce nung sinasabi ni Jesus na plentiful, kundi at maliban sa kanyang pagkilos. Kaya nga ang Espiritu ang magko-convict at ang salita ang magpapabago. Pero ang Diyos naman, ang Panginoon ang magbubukas ng puso nila at sisiguraduhin ang ani ay sagana. Kaya kailangan humayo ng ang mga mananampalataya ng may dependence sa sovereign power, sovereignty of God and His power. Hindi dun sa plinanong programa. Hindi ko naman sinasabing hindi mahalaga ang program. Pero dapat yung program ay ayon sa pagtatalaga ng Diyos. We don't just do programs and assign one person to do the evangelism. Yan ang nagiging problema sa atin, ano? Madalas sa ating mga meeting, sinong ha-handle ng evangelism? So ikaw nang bahala. Pero ang evangelism ay trabaho ng buong simbahan. Even discipleship is trabaho ng buong simbahan. Okay, may maglilid na isa, pero siya lamang ang parang timon, magtitimon, but everybody should participate. Okay? Ang saganang ani na ito nga ay kumakatawan sa gracious initiative ng Diyos. Sa Kanya pa rin nanggaling yung initiative na yon. Okay? Even the readiness ng mga taong tumanggap sa ebanghelyo ay gawa rin naman ng Diyos. Hindi dun sa galing ng ating preacher, sa galing ng ating bands, o sa galing ng ating programa. We need to go back to the basic call. Ano yung basic call? To depend saan? Sa tapos ng trabaho ng Diyos. Wala tayong mababago dun sa ginawa niya. Tapos na eh. Wala na tayong innovation. Ang kailangan na lang natin ay mag-participate sa pagtawag niya. At bawat ani ng makasalanan ay isang testamento na nagpapalago o sa pagpapalago ng kaharian ni Kristo. At yun ay sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang sovereign hand. Kaya ang tanong, kung ang Diyos pala ang naghanda ng puso ng mga tao at ang ani ay tunay na sagana dahil siya nga rin ang may gawa nun, bakit kaya, bakit kakaunti pa rin ang gustong mag-participate sa pag-aani, sa pag-harvest? Ano ang sinasabi nito tungkol sa kalagayan ng iglesia at sa tugon ng mga mananampalataya? Nakita ng Panginoon yung problema. Alam nyo, hinanda ko ng mga taong ito, pero bakit kakaunti ang nag-aani? So yung ating ikalawang punto, ang problema ng kakulangan sa manggagawa. After maipahayag niya na the harvest is plentiful, sabi ng Panginoon, isang nakakabiglang o nakakabinging observation niya. Ngunit kakaunti ang manggagawa. Mateo 9:37. Sa kabila ng maraming pagkakataon para sa spiritual na pag-ani, may matinding kakulangan sa mga mag-aani. Ito ay nagpapakita ng isang malubhang krisis sa ministeryo ng Ebanghelyo. Bakit? Ano ba ang pag-unawa natin doon sa kapahayagan ng Ebanghelyo? Okay? Na bahala na ang Diyos dyan kasi siya naman ang sovereign. Yes, totoo sa Kanya manggagaling yun. Kaya lang, anong responsibilidad ng buong simbahan? I-repeat ko lang ito'y responsibilidad ng buong simbahan, hindi lang ng pastor o ng inassign na leader. Sabi ng Ebanghelyo, ang bukirin ay puti na para anihin, ngunit ang iglesia ay kulang sa mga manggagawa na handa, na sanay, at ipadadala upang pulutin ang mga kaluluwang handa ng maligtas. Baka kasi dahil medyo iba yung ating pananaw dun sa pag-gather. Masyado tayong naa-attract
nung konseptong winning the souls. Okay? Kaya para sa atin, it's a challenge to win people for Christ. Doon tayo na-attract, parang walang thrill kasi yung, mag-harvest na lang ako. Mas exciting, mas makikita mo yung galing mo kapag ikaw ay winning souls. Alam ko yung iba sa atin, lalo na sa Reformed, yan ang focus, winning souls, yan ang binibigyan diin. Ang problema ko doon, do we really win souls sa ating paghahayag? Si Jesus na nakawin ng soul eh. Siya yung nagligtas, siya yung pinako sa krus. Kaya nga, mas gusto kong bigyan ng emphasis itong passage na ito. Now we are only what? Harvesters. We are not winners of souls. We are harvesters of soul na pinahinog na ni Jesus. So kailangan magbago yung pananaw natin. Siguro nakakatamad yung title na harvesters para kami magsasaka. Pero that's precisely what we are or who we are. Tayo ay parang mga magsasakang magdidilig, magtatanim, sabi ni Pablo, but it is the Lord who causes everything to grow. Ayaw yata natin ng gano'n. Gusto natin medyo sikat tayo na nakapag-win ako ng 100 souls. Nakapagtanim ako ng 10,000 churches. Malaking ano sa atin yun. Malaking pagkain sa ating ego. But remember, when the Lord comes, ano lang ang kanyang hahanapin? Sabi niya, welcome thou, good and faithfulness eh. Faithfulness ang hinahanap sa atin. So if the Lord says, kulang ng manggagawa, sino sa atin ang faithful enough to say, here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. Sabi ni Charles Hodge sa kanyang systematic theology, nakakaunti ang mga manggagawa dahil ang tunay na paggawa sa ani ng Ebanghelyo ay nangangailangan ng matibay na panindigan, pagtitiyaga, at spiritual na kalakasan. So ang gustong sabihin ni Hodge, kailangan ito kasing mga mag-aani, hindi lang sila mag-aani na simple, kundi dapat sila mayroong maturity sa kanilang faith, mayroong maturity sa kanilang spirituality. Okay? Kaya siguro yung mga gusto ng winning soul concept, kasi sila ay medyo mababa ang spiritualidad. Wow, judgmental itong si pastor. Hindi naman. Pero yun na kasi yung sinasabi nila, no? Hindi ka magtitiyaga dyan kung napakasimple ng iyong pananaw. Hindi ka magpuput ng effort kung napaka-basic ng iyong understanding of the gospel. But if you have a deeper understanding of Christ's compassion to the world, then you will work, then you will offer your life para dyan sa ministeryo ng Diyos. Hinihimok ni Calvin ang iglesia na manalangin ng taimtim. Before that, ito'y pagbibigay tuon ni Calvin na ang paggawa ay nangangailangan ng banal na kapangyarihan. We don't just do evangelism because nag-train tayo sa evangelism explosion. Na-attract tayo doon sa mga ganong training. Pero one is needful lang. Ano yun? Dependence sa banal na spirito. That's why before we go out, we always pray, Lord, naihanda na pala ng Lord. So, Lord, give us the boldness to preach, and not only to preach, but to also do the harvesting. Yun ang ating prayer. Hindi dahil nawa, pag nagbukas ako ng bibig ko, tatanggapin nila si Jesus. Okay? Hinihimok nga ni Calvin ang iglesia na manalangin ng taimtim para sa ikagagawa ng mga manggagawa dahil sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng pagpapala ng Diyos, magkakaroon ng tagumpay ang bawat ministeryo. Gaya rin naman ni Sproul, ang sabi niya, ang ating paggawa ay sumusunod lamang sa gawain ng Espiritu ni Kristo, ang Panginoon ng ani. So, yung gawain ba natin in line with what the Spirit already intended? Yun ang dapat bahagi ng prayer natin. Ano ba ang pagkilos ngayon ng banal na Espiritu in terms of evangelism and discipleship? Hindi natin kailangan mag-innovate, hindi natin kailangan lumabas dun sa simpleng pagkilos ng banal na Espiritu. At kay Jesus, napakasimple lang ng kanyang statement. Sabi niya, all authority has been given to me. Okay? Nasa kanya ang authority and power.
Therefore, we are called to depend dun sa Kanya. At after He said that, anong kasunod? Now go and make disciples of all nations. Okay? Yun ang command. Simple. Now go. Make disciples of all nations. That, because you are only harvesting. You will not be, ito pa yung isang na medyo nag-iingat ako, yung konsepto ng battle. Napakagandang pakinggan nun na we are fighting. Okay? Against principalities, yun ang ginagamit nila. Pero the reality is, the truth is, Christ already won the battle. So what battle are we talking about? Kaya nga easy yung harvesting lang. Kasi nga God has already won the battle at meron na siyang inelect, meron na siyang predestined, and we are called to gather them, to round them up. Okay? Kunin sila at gawin silang disipulo nino ni Jesus. Another thing, habang ako'y lumalaki sa aking Christian faith, parati kong naririnig yan, disciple ko. Lalo na doon sa organization na kinabilangan ko nung ako'y nasa college, parating, kumusta ang disciple mo? Kumusta ang pagigdi-disciple mo? Saglit lang, hindi ko disipulo yan. Disipulo yan ni Jesus. Kaya nangyayari, lumalaki ang mga disipulong ito na sinong kinokopya? Yung kanilang mga mentor. In fact, sa mga pastor, din to. This is also true. Okay? Dahil magaling itong pastor na ito, hinahangaan nila, kaya anong nangyari? Pati yung, yung mga ganun-ganun ng pastor, kinopya na. Tsaka, ayan, kinopya na lahat. Sorry po, pero sinasabi ko lang, dapat palitan natin yan. Dapat ang ating minumuestra or ipinapahayag na pagmumodelo, sabi ni Pablo, yes, imitate me, but as I imitate Christ. Okay? Si Kristo, hindi lang mannerism dapat ang ginagaya, kundi yung karakter, yung buhay ni Jesus. Now, ito yung nagbunsod sa katotohanan na nakasentro kay Kristo na siyang pundasyon ng mga talatang ito. Ang ating paggawa sa ani ay nakaugat saan? Nakaugat lamang yan sa kapangyarihan at mission ni Jesus. Hindi natin yan devised, hindi natin yan plan, hindi natin yan kakayahan o likas na lakas. We only follow what God has already planted, God has already designed for us. Okay? Kailangan ipaalala ng pag-aaral sa iglesia na si Kristo ang Panginoon ng ani. Siya ang pinagmulan ng lahat ng bunga at aktibo sa pagpapadala at pagpapatibay ng mga manggagawa. Just a word of warning din naman, minsan even the leaders ay nagfo-fall sa ganitong temptation. Okay? Ako yung nagtanim ng church. So, ano mangyari? Malaking influence niya sa church. So, kahit anong sabihin niya sa church, susundin ng church. Pero pagka siya'y napaalis ng church, ang sama ng loob. Ako nagsimula nitong simbahan na to. Kaya dun sa mga gustong magpastora, mag-ingat na kayo ngayon. Kahit sa tingin nyo, kayo ang malaking bahagi ng pagpapalago ng church, hindi kayo ang nag-build niyan. Sabi ng Panginoon, I will build my church. It is I who will build. Whose church is that? His church. It's not my church. It's not your church. Hindi yan church ng kasinong Herodes na pastor. Sorry po, hindi ako galit sa pastor. I'm just warning them, okay? Na yes, you have placed or put your effort in ministering to the people. Kaya lang, dapat hindi ka mabulag nung iyong effort, kundi ikaw ay magsaya dun sa grace na alam mong you are participating in the work of God. Na alam mo na ikaw bahagi ng na ginagamit ng Diyos para sa pagpapalaki ng kanyang simbahan. Okay? It goes through din naman sa mga leaders. Huwag tayong mangapit dun sa nakaposisyon ako. Okay? Nandito ako ang medyo may alam sa lahat. Pero sa katunayan, again, dun sa konseptong sinabi ng Panginoon, inihanda ko na yan. Okay? Even the churches, siya na ang naghanda niyan. We only participate. So itong pagkatiwala, ang ipagkatiwala ng Panginoon, ang pag-ani sa atin,
ay isa ng malaking grasya. Isa ng malaking, hindi naman confidence ang tawag, kundi isang, dapat mahiya tayo. Mahiya tayo na kahit sa likod o sa gitna ng ating kakulangan, sa ating kasalanan, sa ating pagmamatigas, sa ating pagiging, ang tawag mo dyan, mayabang or proud, pinagkatiwala pa rin sa atin ng Diyos itong ministry na ito. Kaya sabi nga nung isang tao, mahiya naman kayo. Ganun din naman. Sinasabi rin naman ng ating mga nauna sa atin, mahiya tayo. Kasi we have received an abundant of grace, and yet we live as if we own those grace. And we live as if sa atin galing yun. Kaya nga mahiya naman tayo. So sa harap ng matinding pangangailangan ng manggagawa, hindi tayo iniwan ni Jesus sa pangamba. Hindi niya lang sinabi, oy, kulang ng workers, bahala kayo sa buhay niyo. Kasi tinuro niya rin mismo yung landas na tugon. Hindi sa sariling lakas, hindi sa dagdag na programa, hindi sa iba't ibang uri ng evangelism training, kundi sabi niya, manalangin kayo. Mula sa problema ng kakulangan, dinala tayo ng Panginoon doon sa kapangyarihan ng panalangin na siyang tunay na pinagmumula ng lakas ng manggagawa. Okay? Yes, maybe na-train ka nga sa evangelism, alam mo yung paano mag-discourse, alam mo kung paano lusutan yung mga pilosopong kakausapin mo, pero sabi ng Diyos, hindi yan yun. Sabi niya, lumuhod kayo muna sa Diyos. Kaya ang kapangyarihan ng panalangin para sa manggagawa ay available already. Sa harap ng saganang ani, ang kakulangan sa manggagawa, nag-alok ang Panginoon ng malinaw na kapangyarihang lunas at makapangyarihang lunas. Sabi niya, taimtim na panalangin. Inutos niya sa kanyang mga alagad, idalangin ninyo sa Panginoon ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. No? May mga pilosopo magsabi, yun naman pala magpadala, manalangin tayo magpadala ng Diyos ng ipapadala niya. No, parang sinasabi niya, wag ako. Let's pray for, actually yun ang attitude ng ibang leaders. Ano? Let's pray for somebody na tatao dyan. Let's pray for someone na magli-lead to evangelize people. And the call is, how about you? Okay? Itong panalangin na to ay hindi lamang paghahanap dun sa kung sinong tao, kundi ito'y preparasyon na hindi agad sinabi ng Panginoon. Ito'y preparasyon para sa iyo, hindi para sa iba. Okay? Ang panalangin ay hindi lamang palamuti sa gawain ng kaharian, kundi ito yung pundasyon, ito yung gasolina. So, ang panawagang ito ay pagpapakita na ang panalangin ay isang mahalagang katotohanan tungkol sa ministry ng gospel. Kasi una, at major, kinikilala nito na ang mabisang paggawa ay nagmumula lamang sa Diyos. Walang kabuluhan ng pagsisikap ng iglesia kung wala ang sovereign leading and gift of God. Ang panalangin ay nagpapakita ng ating pag-asa sa Panginoon na magpadala na magpapalakas sa mga manggagawa at magbibigay ng manggagawa. So itong panalangin ay pag-aayon o inaayon nito ang kaharian at pagsisikap ng iglesia saan? Sa kalooban niya. Hindi doon sa kalooban ng ministry head o ng board. Pinapatunayan na ang ani, again, ay pag-aari niya, hindi natin. Isang tanong daw sa isang meeting, bakit hindi lumalago ang Christian Reformed Church? Alam niyo ba kung bakit? Hindi ko alam kung bakit. Tinatanong ko kayo. Bakit hindi lumalago? Yun ang sinabi niya. Pero biglang ang dugtong niya, kasi kulang tayo sa ganito, kasi kulang tayo sa, dapat may ganito, dapat may ganyan, dapat ganon. Ang hinihintay kong huling sasabihin niya, kulang tayo sa panalangin. Hindi ko narinig.
So, anong sinasabi ng ating leadership ngayon? Yung prayer, ano na lang yan? Anong tawag mo dyan? Sidelight na lang yan. Pag pwedeng mag-pray, let's pray. Kaya, dumating tayo sa punto na kahit anong evangelistic training, kukunin natin. Kahit galing sa labas. Pasensya na po, wala akong inaatake. Sinasabi ko lang ang katotohanan na baka naman may kulang tayo sa panalangin. Baka naman kinukulangan natin yan. Prayer meeting nga, hindi tayo maka-attend. So, balik tayo dun sa simpleng inutos ng Diyos. Tanggalin natin kung ano yung mga nagka-cloud o mga humaharang sa programa niya. Hindi natin programa yun. Simple lang ang programa ng Diyos. Sabi niya, nasa akin ang kapangyarihan. Kaya kayo, umayo kayo. At pagdating dito sa sabi ng Panginoon, hinug na lahat yan. Pero bakit kulang ang manggagawa? Kasi kulang tayo sa panalangin. Hindi tayo nabababad sa panalangin para tayo rin ay ma-open, tawag mo doon, mabukas ang puso natin na hindi lang siya magpapadala, kundi nagtatanong siya, ikaw pwede ka ba? Madami rin naman ang nagdududa na sa bisa ng panalangin o nakakaramdam na walang magagawa para maka-apekto sa misyon. Pray tayo ng pray, wala naman nangyayari. Minsan ganun ang attitude. Pray nga ka ng pray, hindi ka naman kumikilos. Kasi ikaw ay gagawing bahagi ng Diyos doon sa panalangin mo. Ang pagtugon sa mga hamong ito ay nangangailangan ng isang pastoral na pag-aalaga at matibay na theological foundation. So nagbibigay naman ng mayamang pag-asa ang ating tradisyon dito. Binibigyan diin ni Calvin, sabi niya sa kanyang institute, ang panalangin ang pangunahing tungkulin ng mga mananampalataya. Ito ang paraan na inilaan ng Diyos upang tuparin ang kanyang sovereign will. So paano ma-unlock ang will ng Diyos? Through prayer, sabi ni Calvin. Madalas, may narinig na naman ako, ano ba itong nakita ko sa Facebook? Kaya ayoko na mag-Facebook kung ano-ano nakikita ko. Sabi niya, unleash the power of the Holy Spirit. O, di ba, attractive yung gano'n, Sasama ba kayo sa seminar na yon? Hindi ba kayo curious? Paano natin ma-unlock ang power of the Holy Spirit? Pero number one question kung kayo'y reformed, ang una mong tanong, can you unlock the power of the Holy Spirit? You cannot. It is given to you. It is handed to you through grace. Tatanggapin mo lamang yun, hindi imamanipula. Marami ngayong mga ministers, ang pinapakain tayo ng idea na you can manipulate God or even the Holy Spirit. And that is not biblical. So you be aware, you cannot manipulate the Holy Spirit. So ang panalangin ay paggawa ng pananampalataya kung saan ang iglesia ay nakikibahagi sa makapangyarihang gawa ng Diyos. We only participate to what God has already done. Tinitiyak ni Calvin na ang Espiritu ay kumikilo sa pamamagitan ng panalangin para magdala ng paglago sa kaharian. Kaya nga dagdag pa ni Sproul. Ang panalangin ay hindi lamang taimtim na kahilingan, kundi isang malalim na pagkilala sa pamumuno ni Kristo. Hindi ka lalapit sa isang tao na hindi ka naniniwala, much more kung ikaw ay mananalangin. So ito'y simbolo ng dependence dun mismo sa Lord of the Harvest. Okay? Huwag nating kaligtaan yan. Ito ay isang pagsuko sa kanyang karunungan at dagdang panahon. Nagtitiwala na si Kristo ang Panginoon ng ani, ang tatapos ng kanyang mga layunin. Siya ang nagdadala sa mga mananampalataya sa isang magpakumbabang posisyon. Ibig sabihin, when we pray, we are also putting ourselves to the Lord's direction. Na kung tayo nanalangin, sasabihin ng Diyos, yes, I am going to send you. Bukod pa rito, ang hamon sa patuloy na panalangin ay tinutugunan ng paghihikayat na makapangyarihan at epektibo ang panalangin, sabi sa Santiago 5:16. Kailangan tawagin ang
Pangaral na nakasentro kay Jesus. Ang mananampalataya na gumaganap ng dobleng tungkulin, kailangang magdasal ng makapangyarihan para sa pagkakaloob ng mga manggagawa. So ang panalangin na wala rin namang gawa, ibig sabihin kung di kayo kikilos, panalangin lang kayo ng panalangin, at gawa na walang panalangin ay kulang sa buong misyon ng kaharian. Sa kabuuan, itong panalangin ang spiritual na makina na magtutulak sa pagpapadala ng mga manggagawa. Kasi ito'y pagkilala sa pamumuno ng Panginoong Hesus. Inaanyayahan ang kanyang pakikialam. When we do not pray, we do not ask for the Lord's guidance. Saan tayo magdidepende? Siyempre doon sa galing natin. Siyempre doon sa programa natin. Pinapalakas ang ating pananampalataya din naman ng panalangin at inaayos tayo sa misyon ng kaligtasan. So parang kayo nagpapakulo ng karne. Ang ginagawa ng tubig at ng init ay para palambutin kayo. Ganoon din naman ang panalangin. Habang kayo nakababad sa panalangin, lumalambot ang inyong puso, nawawala ang inyong kayabangan, nawawala ang inyong pride, nawawala ang inyong pagtingin sa inyong sarili bilang magaling na evangelist. Kundi magdidepende na lamang kayo sa direksyon ng Panginoon. Kaya nga kung tunay nating pinaniniwalaan na si Kristo ang Panginoon ng ani at ang panalangin ng spiritual na makina ng misyon, anong magiging itsura ng buhay natin kung seryoso tayong tutugon sa kanyang tawag? Ano ang kailangan nating baguhin? Anong kailangan nating simulan? Ano yung kailangan ihinto upang maging bahagi ng solusyon? So as we apply this truth sa ating buhay, we respond to Christ's calls. So unang-una doon sa sinabi niyang, manalangin kayo. Therefore, the church should pray earnestly. Dapat linangin ng iglesia ang isang masiglang buhay ng panalanginan na patuloy na humihiling sa Diyos na magpadala, mag-raise up ng mga manggagawa sa kanyang bukirin ng ani. Itong panalangin ito ay uugat sa pagtitiwala sa kanyang sovereignty at sa kanyang timing. Tayo nagmamadali tayo, nakaisip tayo ngayon, gusto natin simulan agad bukas. But prayer aligns our thoughts doon sa kailan ba siya kikilos. Hinulit ni Pablo ang panawagan para sa panalangin upang ihanda ang iglesia para sa ministeryo. Yan ay nasa Ephesians 6:18. Inaayos ng panalangin ng ating mga puso sa misyon ng Diyos at inaanyayahan ang kanyang kapangyarihan na kumilos sa pag-aani. Ikalawa, how do we become better laborers? Ang realidad ng saganang ani, ngunit kakaunting manggagawa ay nangangahulugang hindi maaaring umasa ang iglesia sa iisang tao. Kinakailangan ng buong iglesia ay kumilos. Bawat mananampalataya ay tinatawag na maging manggagawa sa kaharian gamit ang kanilang mga kaloob sa ebanghelismo, pagtuturo, misyon at paglilingkod. So, sa palagay nyo, ilan kayo dito? 60 plus. So, kung 60 plus kayo, at sa isang araw, tigi-tigisa kayo, so may 60 plus kayong pwedeng anihin. Parang yun ang sinasabi sa atin ng Diyos. So ang reform, nasaan pa ba tayo? 5,000 pa rin. Ang membership ng reform. So kung lahat nitong 5,000 ito, pwedeng dumoble. So kung naghahanap kayo ng numbers. Pero again, ang pagpaparami ay nasa Diyos. At sinabi na nga niya, marami na nga yan bakit hindi nyo inaani? Ano bang hinihintay nyo? Pasko. Narito, ang tugon ni Isaiah sa tawag ng Diyos doon sa Isaiah 6:8 ay, narito ako, ipadala mo ako. Ready ba kayong sabihin yan sa Diyos? Sa inyong panalangin, handa ba kayong magsabi, Lord, here I am, send me. Iyan ay halimbawa ng mga manggagawang may mga handang puso. May mga pusong naapektuhan na ng grasya ng Diyos.
Inuutusan ni Jesus ang lahat ng kanyang mga tagasunod. You all, sabi niya, humayo kayo at gawin ninyong alagad, aking alagad ang lahat ng bansa. Matthew 28:19 to 20. So binibigyan diin dito yung ating active participation. Wala na tayong ibang gagawin kundi makibahagi. You don't have to design any evangelistic program. You don't have to design any training. Ang sinasabi nga lang ng Diyos, sige na, humayo kayo. Ano yung ituturo nyo? Ang question kasi, ano bang ituturo natin sa evangelism? So siguro, ang training na kailangan natin ay pagkilala kay Jesus. Sino ba si Jesus? At bakit kailangan siya ng mundo? Siguro yun ang focus ng ating training. So that when we go out, yun yung sasabihin natin. Hindi yung sa aming church, napakaganda ng worship service. Napakaganda ng aming upuan. Malamig doon. Pwede mong taas paa mo habang nagsisimba. Pwede ka pa magkape sa likod. Okay? Hoy, kayo ha, mag-ingat kayo ha. Kayo'y nananambahan, kaya tigilan muna yung pagpunta sa likod at pagtimpla ng kape. Yan ay isang kabastusan sa Diyos. Okay? So when you are in the presence of the mighty and sovereign God, be respectful. Okay? Then we need to cultivate compassion. Tulad ni Kristo, dapat makita ng mga mananampalataya ang mga tao na may habag. Kinikilala ang espiritual na kasalanan at walang kapangyarihan, sabi sa Matthew 9:36. Pinapalakas ng habag na ito ang masigasig na paggawa na hinihimok ng pag-ibig. So matatandaan natin yung mabuting Samaritano sa Lucas 10:25-37. Isang halimbawa ng mapagmahal na pagtugon sa pangangailangan ng tao na dapat din namang bumubuhay sa gawain ng kaharian ngayon. Do you see the fields with Christ's compassion? Siguro yun ang isang kulang. Kaya natin hindi kulang ang manggagawa dahil hindi natin makita ang mundo sa mata ng Panginoon. Kasi sa earlier verses, sinabi ng Biblia, and He had compassion on them. Baka siguro kailangan matuto muna tayong malaman itong compassion ni Jesus so that we can go out and preach the gospel. Pang-apat na application, center on Christ. Panatilihin si Kristo at ang kanyang misyon sa kaharian bilang puso ng pangangaral. Again, dapat ang mensahe natin ay si Kristo. Hindi nga yung ganda ng ating simbahan at yung galing ng ating teolohiya. Kailangan makita nila si Kristo sa ating mga pananalita at sa ating pamumuhay. Ang pagsulong ng iglesia ay nakasalalay sa Kanya, ang Panginoon ng ani. Ang pananatili kay Kristo ay nagpapasigla ng bunga. At ang pangangaral na nakasentro kay Kristo ay nagpapadatili ng isang dalisay at makapangyarihang misyon. Kasi si Kristo ang ating mensahe. So in the end, we will realize that everything is fulfilled nga in Christ. Okay? Okay, next slide. Habang tinatapos natin ang ating meditation dito sa Mateo 9:37-38, ating naaalala na si Kristo ay hindi lamang Panginoon ng ani, kundi siya yung katuparan ng lahat ng pangako at plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sagana ang ani dahil ang plano ng Diyos para sa kaligtasan na pinaprophesy ng mga prophets at inihayag ng mga kasulatan ay nakumpleto na at natupad na kay Jesus. Si Kristo mismo ang nagsabi sa Mateo 5:17 na hindi siya naparito upang supili ng batas o ang mga propeta, kundi upang tuparin ang mga ito. Kaya nga lahat ng nakasulat tungkol sa Mesias, ang lingkod na nagdanas, ang nagwawaging hari, ang perpektong handog, ay lahat natapos kay Jesus. Ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ay nagawa ang mga bagay na hindi natin kailanman magagawa. At sa pamamagitan niya, ang ani ng mga kaluluwa ay nalilikom sa kaharian ng Diyos. Pero itong katuparang ito ay humihingi ng tugon.
Dahil natupad na nga ni Kristo ang nasa kasulatan at nabayaran na ang ating kaligtasan ng ganap, inuutos niya sa kanyang iglesia, "Hoy, magtrabaho kayo." Wala yung hoy, ha? Sabi ko lang, wala yung hoy. Nasabi ko lang, baka gusto nyo namang kumilos. Okay? Mag-participate tayo sa kanyang bukirin. Hindi dahil kailangan nating, ma-earn ang ating salvation. Hindi, this is part of our gratitude. We participate doon sa kanyang pag-aani. Ang saganang ani ay nagpapakita ng kanyang sovereign grace and power. So ang ating tungkulin, unang-una manalangin ng taimtim. You pray. Then maglingkod ng tapad at buong tapang na ipahayag ang ebanghelyo na natupad na kay Kristo. Di ba? Simple lang. Pero bakit di natin magawa? Baka kasi kailangan natin ngayong naunang talata na Christ saw these people and He had compassion. So sana mabuo yung compassion sa ating puso. Magpakatatag tayo sa pag-asa na ang Panginoon ng ani ay makapangyarihan, maawain at makapangyayari. Siya na siyang tumupad ng lahat ng kailangang gawin para sa ating kaligtasan. Siya rin nagbigay ng lakas at pagpapala sa mga manggagawa ng ani. Kaya nga sabi ni Pablo, ang ating pagtatrabaho ay hindi kailanman masasayang sa Panginoon. It will not be in vain. Kaya itutuon natin ang ating pagpansin sa Panginoong Hesus. Siya ang may akda, siya ang tagapagtapos ng ating pananampalataya, Hebrews 12:2. Na nalalaman na ang lahat ng ministeryo at misyon ay nakakakita ng pag-asa at tagumpay sa Kanya lamang. Nawa itong katotohanan ito ay magpapalakas sa atin para tayo'y maglingkod at most importantly, para makita natin sila sa mata ng Panginoon na punong-puno ng kahabagan. Tayo'y manalangin. Aming Ama, makapangyarihan sa langit, kami po ay lumalapit sa inyong harapan ng may pusong nagpapasalamat. Pinapasalamatan ka namin sa iyong pag-ibig at hawa na inahayag mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesus Kristo, ang tunay na Panginoon ng ani at katuparan ng lahat ng iyong pangako. Panginoong Diyos, tulungan mo kami na maging tapat na mga manggagawa sa iyo, na may puso na habag at sigasig upang isakatuparan ang iyong gawain sa mundong ito. Palakasin mo po ang aming pananampalataya at patubayan ang bawat hakbang namin sa paglilingkod. Kami ay nananalangin na hindi ka lang magpapadala ng ibang tao, kundi ipadala mo kami bilang bahagi ng mga manggagawang handang maglingkod. Manalangin nawa kami ng taimtim at mag-anib sa pag-aani para sa pagpapalawak ng iyong kaharian. Naway gabayan mo kami sa aming araw-araw na buhay upang laging ituon namin ang aming mga mata kay Kristo at sa Kanya lamang kami umasa, ang sukdulan ng aming pananampalataya at pag-asa. Sa Kanyang pangalan itong aming dalangin. Amen. For hymn of response, let's sing of Christian haste. So stand.
Let's all be seated. For our offertory exhortation, brothers and sisters, let's now bring our tithes and offerings as our grateful response to God's goodness and sustaining grace as we journey our faith in Him. And our offertory exhortation, may I read 2 Corinthians chapter 9, verse 11. You be made rich in every way so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. I now call on the stand. Loving God and Heavenly Father, we thank you wholeheartedly that by your grace, you have blessed us with everything in life to live on. Our homes, our jobs, our money, and so much more. Thank you, Father, that your gift to us is the most unselfish gift of all, our Lord and Savior Jesus Christ, who died on the cross for our sins. Father, we'll never be able to finish expressing our gratitude for your wonderful deeds. This morning, please accept our grateful worship on our humble tithes and offerings, fruit of human hands, cheerfully given to honor the countless and wonderful ways you work in our lives. We pray for wise mind, that these gifts will be used for the furtherance of the Lord's mission on earth, to save the lost, for the need of your temple, and for the needy among us. We pray, Lord, for blessings on the hands that willingly give. And bless also, Father, those who were not able to participate, so that next time they may also have the opportunity to share their gifts. All glory and honor are yours, Almighty Father, as we pray with grateful hearts, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures near below. Praise Him, all body, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Please be seated. At this point, may call on the election committee, Elder Carlo, for the proclamation of the new elders and deacons who will serve for the year 2026. Here. Good morning po sa ating lahat. As part of the election committee, bigyan ko po ng background muna, no, yung paano yung nangyari. Yun pong ating need na elders ay 3. And we need 12 deacons. So in this case po, since tama lang po yung nag-confirm na elders and deacons, is wala na pong mangyayaring election. So sakto po na 3 and sakto na 6 yung nag-confirm na elders and deacons. So in this case, ang mangyayari po is
Ang magiging terms po ng mga aakyat na bagong deacons and elders will be 1 year. So lahat po sila 1 year. So yun po yung nangyari, kaya po hindi tayo nag-election, no? So ngayon po ay tatawagin ko yung mga elders and deacons, no? So kung marinig nyo po yung name nyo, maaari po bang pumunta tayo sa harap para po tayo ay mapag-pray ni Pastor, no? Sige po. Ito po, sige. Unahin po natin ang elders. Si Elder Leo Amurao. Si Elder Frederico Barque. At si Elder Edgar Rilon. Ayan. Ayan. So, for deacons naman po, no? Si Deacon Jerlyn Baros. Deacon Maribel de Santa. Deacon Josefina Escosio. Deacon Briza of Masca. Deacon Marites Kinsay. And si Deacon Natalia Rivero, which is, wala wata siya ngayon. So, wala siya ngayon. So, ito po, we present to you, ito po yung ating mga elders and deacons na aakyat po. So, sige po. Bigay ko na po kayo. Sige, tayo. Po. Tayo mananalangin. May blocking pala. Sige, tayo mananalangin. Lahat po tayo tumayo. So, paki-extend po ang inyong mga kamay as we dedicate them to the Lord. Lord, we thank you that you have faithfully raised up gifted servants to serve, shepherd, and serve your church as elders and deacons as these new office bearers take on their responsibilities. We ask that you fill them richly with your Holy Spirit. Grant them wisdom to lead your people according to your word, humility to serve others as Christ served, and strength to bear their duties faithfully. May they be guided by your grace in every decision and action, ministering not for their own glory, but to further your kingdom. Pour out your love and compassion upon them, that they may see your people as you see them, and empower them to be faithful witnesses of your gospel in word and deed. May you keep them strong and steadfast, a source of encouragement and spiritual care to the congregation, and equip them to uphold your truth faithfully. We pray this, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ, that we expect, O Lord God, that they will be faithful in doing their duties. In Jesus' name, amen. We'll now proceed to the greetings and announcements. We are happy to have our visitors and guests who worship with us this morning. If I call your name, kindly stand up to be recognized. Welcome, Ms. Nika Makaraig. Ha? Hindi ko may... sorry. Okay. Leiden. Hi, Nika. Welcome, Nika. Si second timer na, si Alne Panes. Si Alne. Hi, welcome ulit, Alne. Thank you for coming again. And welcome home, si Broderick de Guzman. Welcome home. Okay, for our birthday celebrators for November 23 to 29, si Stephanie Rivero Ochoa, November 25. Sa 26, si Bertali Rivero Corcoran. Corcoran na siya ngayon. And sa 27, si Kurt Perez. There are no wedding celebrators for this week, no wedding anniversary celebrators.
For our church announcements, of course, our prayer meeting every Wednesdays at 9 a.m. sa sa likod po sa ating children's KR Nova meeting today. Any additional announcements? Wala? Today after the service? Ha? Ay, hindi ka na KR. C? Ay, sila Kambal. Okay. After the service. Okay. Announcement then, our ordination and installation of new elders and deacons will be held on December 7. Ayan. Ayan. And that's all for, please stand and may call on Pastor Roy for our closing prayer and benediction. Tayong lahat po ay manalangin. Panginoon Ama, kami nagpapasalamat dahil Ikaw rin ang nagdala sa amin sa lugar na ito upang masilayan ang iyong kagandahan, marinig ang iyong salita at tunay, Lord, na maging bahagi ng aming panalangin nawa. Narito kami, ipadala mo kami. So, strengthen us, O Lord God, through your Spirit. Enable us by your Spirit and help us to recognize that you alone will give the increase and you alone have already provided for the harvest. Make us faithful servants, make us faithful harvesters for your kingdom so that all the glory will only be to you. Now receive the benediction of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his